Welcome on board mga birds, magandang araw sa inyo. Meron akong ilang piyesang ipapakita sa inyo. Given naman na nakita nyo na pala agad. Meron tayong mugs ng CBR 150 version 1. Kung nakapollow kayo sa akin Facebook page, TikTok account, ayan, meron tayong tropa na nakapagkabit na ng ganito. Dalawa na sila, so makiisa na rin tayo sa kanila, no? And yung idea sa pagkabit nito, doon natin sa kanila kukunin kasi hindi siya totally plug and play, lalo na dito sa harap. Kailangan natin maghanap ng hub and mile na magiging sentro ang resulta doon sa motor natin. At syempre itong mugs kasi na to ng CBR 150, speedometer cable type pa siya, hindi siya kagaya ng sa RS 150, GTR 150 or sa mga makabagong CBR ngayon na sensor type na yung kanyang speedometer. So ito, alisin lang natin yung ngipin nya. So sa likod, gagawin lang natin sa likod yung ganitong mag, siguro wala naman na kayong mabibiling brand new nito kasi sobrang tagal nang na phase out ng CBR 150 na version 1. So if ever nabibili kayo ng ganitong mags, yung flange hub nya o yung sprocket nya ay kailangan nyo rin palitan. Pwede kayong magpalit pang RS 150 o kaya naman pang CBR 150 rin. So since itong nabili kong mugs masyadong mabait yung seller at nasinop niya yung mga gamit, isang set na siya. Nabili ko na siya isang set. So ang kulang na lang dito sa mugs na to is rubber damper at laman loob nitong flange hub. At di lang yon, kung mapapansin nyo, meron siyang bearing sa loob. Ayan, yung bearing na to is hindi na ako magpapakampante na gamitin pa to in case na matapos ko itong project na to sa mugs na to. Hindi na ako magpapakampante na gamitin pa to. Papalitan ko na to ng bago pagka ilalagay na natin sa motor. Pero as of now, ito muna. Kasi itong nabili kong mugs is meron siyang konting bengkong, pero wala naman siyang gewang. So ngayon, so ang bala ko sa mugs na to is ipa-repair ko muna, papaayos ko muna yung mugs, ano? Pero hindi ko pa alam kung saan natin to ipapaayos. Ang sukat pala ng mugs na to ay 1.85 sa harap at 2.15 yung likod. As of now kasi sa market, wala pang nire-release na ganong sukat na mugs para sa Winner X. So kaya ang mangyayari dito sa akin ay convert tayo dito. Hindi naman siya 100% i-convert. Yung sa harap lang tayo maguguluhan o doon lang tayo mababaliw. Explain ko sa inyo kung bakit, ano. So ito yung front mugs. Kung mapapansin nyo, 6 holes. 6 holes yung kanyang rotor disc. Ang rotor disc ng Winner X natin is 5 holes lang. Pero yung sa GTR is 6 holes. Sa mga naka-standard version dyan, pwede kayong bumili ng 6 holes na rotor disc. Plug and play na yun, basta same lang ng sukat sa stock. Pero sa mga naka-ABS Racing at ABS Premium, pwede kayong bumili ng rotor disc ng X1R, or di ko alam kung may release na rin si RCB, na 6 holes tapos meron na siyang built-in na ABS plate kagaya no stock na rotor disc ng ABS version at Racing. So ang gagawin ko kasi dito sa harap is ang ilalagay kong rotor disc dito ay yung X1R floating disc, yung T-drive version. So yun yung ginagamit nila pang racing. Yan yung parang may mga cooling pins, tapos pag kinakalog mo tumutunog yung rotor disc pag inaalog mo siya. So yung disc na yon wala siyang kasamang ABS sensor plate. So since ABS yung motor natin, tapos yun yung gusto kong ikabit na rotor disc dito sa mugs na to, maghahanap ako ng ABS plate o ABS sensor disc, tapos pagagawan ko na lang siya ng bracket dito. Yan. So optional yan. Kung gusto nyong gayahin, magpapafabricate kayo. Pero kung ayaw nyo na ng hassle, pwede nyo namang gawin yun. Bili na lang kayo ng rotor disc na meron ng kasamang ABS plate. Ngayon, ang gagawin ko muna ngayon is babakbakin muna natin yung pintura nya. Tapos itong flange hub, ito kasi yung flange hub, hindi ko na siya pipinturahan. Ang ginawa ko na lang dito is minetal polish ko na lang siya. Kung makikita nyo, itong part na to kasi yung naka-expose, ito yung makikita natin. Then itong parang may mga paa, ayan, ito yung nakapasok sa may rubber damper.
So, ayan, minetal polish ko na lang siya para maganda-ganda rin tignan. Pero hindi ko sure, baka pag dumating yung panahon na nabuo na to at naisalpa ko na sa motor ko, pag hindi bumagay yung ganitong naka-metal polish, pipinturahan ko na lang din to ng itim. So, ayan, sinare ko lang muna sa inyo. Ang first step ko dito sa mags na to ay bakbakin ng pintura. So, tara! So, yun mga boards, nakapag-strip na ako ng pintura dito sa aking mags, pero hindi lahat natanggal, hindi pa totally. So, ito na siya. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, nag-umido yung mags. Kasi itong mags na to, yung pintura niya, bago ko bakbakin, nagtutuklap na siya, nagpe-paint chip na siya. So, napamahayan na ng tubig nung nakatambak to doon sa previous owner. So, ayan, nag-umido. Pero itong mags na to, kaya isa rin sa dahilan kaya ako tinanggal din yung paint, ano, para pag dinala ko sa gawaan o sa mag-a-align nitong mags is hindi na makaabala sa mag-a-align yung pintura. Yun din kasi ang advice sa akin nung pagpapagawaan ko ng mags, which is yung pagpapaayusan ko ng bengkong nito, na baka daw dahil sa pintura kaya parang bengkong yung mags, o kaya naman oblong or higewak. Kaya ayun, yun ang naging first step ko is ito, strip siya. And then baka hindi ko na rin talaga to totally linisin. Iniisip ko rin kasi yung magiging gastos ko sa paint. Let's say ang powder coating ng mags ay 2,500. Tapos dito pa lang sa pag-strip ng mags na to o sa pagtatanggal ng paint ng mags na to ay gumagastos na ako ng around 300. Kasi malaki yung binili yung strip sol. Parang isang latang malaki yun. So kung bibili pa ako ng primer, bibili pa ako ng pintura, syempre hindi naman tayo gagamit ng hindi magandang pintura dyan. Napag-isip-isip ko na baka ipa-powder coat ko na lang din to. Kasi para mas pulido. Hindi ko naman sinasabing pangit tayo magpintura, pero di natin masasabi baka sa time na tayo ang magpintura tsaka siya sumablay. So doble gastos. So ito na yung mags. Magwe-weight comparison tayo sa stock. Once na all goods na to, okay na. Titimbangin natin kung ilan kilo ba o ilang grams yung mababawas dito sa stock na mags ng Winner X ko. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mags nitong Winner X is lightweight siya. Pero di natin alam. Kasi pagka nabubuhat ko yan, may kasamang gulong. So baka isa rin sa dahilan kaya hindi ko maramdaman yung pagka lightweight niya is baka dahil mabigat yung gulong. Ayan, siguro next video dun na tayo sa mag-a-align or mag-aayos ng bengkong niyan, and then tuloy-tuloy na yan. Pero hindi ko lang alam kung kailan, paano, kasi kailangan natin dito ng budget, at ina-expect ko rin na baka mas mahal pa sa aftermarket na nabibiling mags yung ubusin ko rito. So yan, so, abangan nyo na lang. Then kung may magtatanong kung anong mags to, mags po ito ng Honda CBR 150 version 1. Ngayon kung may idea na kayo kung paano nyo gagawin yan, tuloy nyo na, iset nyo na. Pero ako kasi itong mags na to, ang gagawin ko dito ay kumbaga pang end game na. So, tsaka ako na siguro i-explain bakit itong mags yung napili ko. So, let's go! Shoutout sa inyo! Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At syempre, abangan nyo kung ano ang magiging itsura ng bagong sapatos ng Winner X ko. Let's go! Ride safe sa inyo! Peace!